Paano ko ba sisimulan 'to kasi naman nandito na kasi kami. Uy, my favorite. Ayan, excited na ako. We're having our first meal of the day. As in, literal na Singapore chicken rice yung pangalan ng store. Kasi ito yung favorite kong chicken rice dito sa Pilipinas. And dito kami ngayon sa Double Dragon. Order kami na tong double roasted Hainanese. Kasi hindi ko trip medyo yung raw type of Hainanese chicken. Gusto ko yung roasted kasi mas gusto ko yung balat niya. Kapag order kayo ng mga chicken rice, ito lagi nyo kukunin yung black sauce nila. Kasi sobrang sarap ng combination talaga. As in, tagal ko nang inintay ito, be. Kaso ngayon lang kami nagka-chance pumunta dito sa Pasay kasi, first bite! Panalo talaga. Super sarap talaga. Grabe yung rice. Kasi, pag chicken rice, gusto ko din ng chicken rice. Yung mga rice nila, may halong chicken sauce. Parang ganun. Heavenly yung combo, guys. Worth the wait talaga. Ilang months ko nang kinikrave to. Grabe. Hindi pa rin nagbabago yung ano ng lasa. Nandito tayo ngayon sa Pasay kasi bumunta tayo sa ayan, kitang-kita niyo naman sa harap kung anong meron sa harap natin, which is IKEA, since we're gonna do a little bit of shopping for our apartment. Nauna na si Emma na actually. Ito na siya sa mismong parking lot. Ay, nagbabayad na pala siya. Nakita ko siya. Actually, very nostalgic sa amin tong MOA area kasi ilang years ka nagnaon? Parang almost 2 years yata or 1.5. Wala pa kaming kanya-kanyang apartment. Tapos, lagi siya nasa bootcamp dito. So, pag pumupunta ako during weekend, minsan nagmamakati kami or yun, tumatambay kami dito sa may MOA. Kaya, pag nakikita ko siya, parang ibang face or ibang year siya ng buhay. Tignan natin kung may walking pad. Ay, ayun. Oh. Ayan, nag-think kami ng walking pad. Ay, pero yan natin na-fold eh. 19K. Pero may nakikita ko X1 Pro ba yun? Pero maganda siya, maliit lang. Ito yung bagay sa apartment ko kasi maliit lang. Kaso walking pad nga lang. Tumitingin kasi ako ng walking pad since napapansin ko after ko kumain. Nakaano lang ako, nakaupo lang ako. Pero pag-iipunan pa. May nakita kasi ako maganda daw yung X1 Pro eh hindi yan yung model. Okay sana kasi magkaroon ng indoor walking pad since di ba maulan ngayon. Eh parang magkaroon ng light exercise kahit nasa loob. Eh pag mag-gym ka naman ba ano, kailangan pa talagang tatahakin mo yung rain. Tingin mo, okay ba mag-invest sa walking pad? Dito kami sa Zara. Titingin lang kami. Nakita ko kasi sale. Ko alam kung yung sale nila ay sale talaga. May nakita ko na type ko. Kasi ganito usually yung nililook for ko eh. Eto na naman. Ooh, ganda. Parang ako to. Pero wala yatang size. For large. Ito extra small. Kaso parang malaki pa din siya. Ay hindi. Sakto lang pala. Tingin nga sa mirror. Ay, ang cute. I love it. Kaso the price is not okay. Parang yun pa lang so far yung mga nakikita ko. Kasi medj pang summer yun. Parang mga bright colors sila. Ito naman, t-shirt siya. Ang ganda din, diba? Eh, may lipstick. Wag. Oh, maganda. Ala, hindi ko siya makuha. Ala, ang cute. Wala akong makitang mirror. Ang cute niya. I love it. Perfect for summer. Ala, ang cute talaga. Parang pwede ka nang mag-Boracay. Sale ba siya? From 3K to 1.5. 50% off. Wala na ako ibang masasabi sa Zara kundi ang mag-hop tayo sa H&M na lang muna. Kasi minsan, may mga magaganda din naman sa H&M, in fairness, minsan. Pero ngayon, tingnan natin. This one's nice. Kaso hindi ko sure kung 799. Oh my God, this is so cute. Ano yung nakita ko? Slippers. Cute niya for summer. Actually, okay naman ako sa Havaianas kung slippers. Pero pag may mga geto nakakita ako, nagagandahan ako sa kanila. Kaso parang minsan, hindi ako slippers girl kasi parang feel ko exposed yung papa ko. Grabe yung sound trip dito ah. O alam nyo ba, ang cute kanina. May lumapit sa akin. Part ng video natin, sabi niya, ano ba? Ate Raya. Ate Raya, Raya lang. Ate Raya. What? Ate, kaya akala ko baka mamaya kamag-anak mo. Kasi diba, Raya lang? Ate Raya. Well, in fairness, alam niyo yung pronunciation ng pangalan ko. Hello sa'yo. Nag-meet kami sa H&M. Wait lang. Ito tayo. Actually, hindi ko alam kung anong masarap na merienda dito sa MOA. Kasi, ang feel ko, basic bitch ako eh. Puro potato corner lang yung makikita ko dito or what. Potato corner na kaya tayo sa yardstick. Kapag tagto ko na muna na dadaan muna ako sa Nitori. Kasi, ay hindi! Dapat pala yun naniral ko kay kay Jillager. Kasi, tinatanong niya ako sa induction cooker. Kasi yung normal doon na 5 minutes na luto, nagiging 20 minutes daw. Sabi ko, sis, baka yung kaldero mo is hindi induction cooker safe. Wala, ito na lang yung regalo ko sa kanya sa birthday niya. Parang housewarming gift na din ko, no? Kaso medyo pricey siya, pero, uy, sarap, hamburger. Tumingin lang ako dito sa baka salary ako na may mabili ako na
Wait lang, abort the mission. May tao pala dun. Nahiya ako so much. Ooh. Hindi ko sure kung pwede akong magbili ng ganito kasi medyo kulang yung nabili ko for my baking supplies. Like, wala akong lalagyan ng mga baking soda. Yung baking powder meron na ako, pero yung baking soda, nawalan ako ng lalagyan. Hindi ko lang kung bibili ba ako dito or sa IKEA na. Kasi medyo mas maganda yung quality niya ng a little bit since may suction din to. Decisions. Ano na lang kaya bilhin ko? Yung itong maliliit, 169. Kasi nagpaplano kami na parang iniisip ko, kunyari may mga pre-prep garlic or sibuyas. Ay, hindi, meron na kaso nga lang. Yung mga gusto kong i-store, parang meal prep, kaya mga side dishes, yun yung iniisip ko. Kasi yung meron na kami, mga malalaking ganito. So, naghanap ako ng maliliit na glass na ganito, which is ito na. Siguro kahit isa na lang muna or dalawa. Pwede din naman pag sa mga fruits. Ito na nga lang. Nabudol naman so much. Ayun, tutuloy ko yung kwento. Sabi niya, Ate Raya. Nasa escalator kasi kami, tapos tinawag niya ako. I was like, you know me! I love naman so much! Tapos hopefully makita ko yung picture. Please tag me. Love ya. Yay! Ito pala yung The Matcha Tokyo. Nirecommend kasi sa akin ni Jane tong The Matcha Tokyo. But, ang pinataka dito is yung pinaka-kinikrave ko kasi yardstick coffee. So, we'll have that later. Oh, hingal ako. Ay, ang cute ng papay. Yeah! Ang cute naman. Dito kasi kami ngayon sa Nico and ano? And ano? Yun na pala yun. Nico and dot. Incomplete sentence pala siya. Pero ang kikit kasi para siyang dami niyang concept dito. Ang cute niya lahat. Ay, ano to? May mga mini, ano pa, lagyan. Alang, cute! Hunger! Ay, hindi nga. Ang ganda ng mga pouch. May, astrology siya dito. Kaso nga lang, meron bang Capricorn dyan? Merong Scorpio. Para sa mga Cancer. Kaso wala akong makitang Capricorn. Ubus na yata. Ganun talaga. Kami ang watcher. Patingin. Oh my gosh. Maganda din pala yung mga shoe selection dito sa Nico and yes! Naghanap kasi ako ng ganitong type. Parang ano matawag dito? Anong tawag sa ganitong style ng sapatos? Kasi maliit nga ako. So gusto ko komportable na medyo wedge para masasuot ko siya palagi ang hindi hassle. Lalo pa kunyari, ang daming lakad, ganyan. Parang malaki sa akin. Large. Ay, ang cute! Ang cute naman Pero hindi ko lang size. Super laki niya. Isa mo wala ng medyas. Kaya nga, kasi natatanggal yung foot socks sa akin Hindi bagay sa akin yung foot socks na yung talagang foot socks. Ito yung amats ko ngayon. Ang cute, diba? Super dami niyang ribbon. Ito large din. Cute. Yun ba? Actually, hindi ko alam kung ganito ko. Pero I would style it kasi may mahaba siya. Ganyan. Cute. Rah! Or ganyan. Okay din. Kaso parang feel ko masakit siya sa paa ng a little bit. Mas trip ko yung isa. Again, sa Nico and tong store na mga shoes. Hindi ko alam na may shoes sila. Kala ko puro na lang home decor. May nakita pa akong isa Ito din, nakita ko siya. Para siyang 40 Nike yung itsura niya. And this is medium. Feel ko mas kakasya sa akin yung medium. Kasi parang puro large yung nasa display nila Uy, ang cute! Ang cute din. Brown naman siya. Mukha ng New Balance na Ay, oo nga May konting may konting taong lang. Pero at least hindi siya super overwhelming. Pero ang cute. Ito last try. Cute. Para siyang suede ba yung tawag dito sa material. What? Meron silang archipelago book dito. Hotel. Yun yung nakita ko na version ng Invisible City. Sobrang ganda. Ang unique niya. Parang siyang may invisible na line. Dalawang Emil Zola. Wow. We have the dream and the attack on the mill. Talagang ini-step up yung game nila So many books. Kakaloka. Tara na. Pang IKEA lang yung budget for today. Tsaka first time mag-abay lang promo. Kinda nervous. Tsaka buy one, free one sa Potato Corner. Actually, nakita lang ni ngayon lang to. Okay, solo mode na tayo. Kasi sobrang tagal yung Potato Corner. So mauna na lang ako sa Yardstick Coffee. Since baka mamaya wala ding upuan doon. Ito lang yung ayoko sa MOA. Grabe ang walk trip naman so much. Pwede ka talaga na siyang bago makapunta sa isang store na gusto mong puntahan. Yahoo! Hello. Available yung Gcash niya ba? Dalawang yard shake. Yung large na. Thank you. Ay, buti may upuan pa ng konti. Ito talaga yung pinaka-favorite kong, I guess, coffee of all time. Tama ba? Coffee naman nata siya kasi parang siyang shake. Yung frap na shake. Hindi ko na alam kung paano siya i-describe, pero siya yung pinaka-favorite ko. Pinaka-favorite ko dito sa labas na inumin talaga na coffee. Hi! Sobrang, ewan ko, iba talaga. Iba yung type. Parang siyang, kung mahilig kayo sa coffee crumble na ice cream, parang may gano'n siyang undertone. Pero ito talaga yung perfect sa akin na lasa kasi medyo on the sweeter side, pero hindi naman super sweet. Tapos may konting hint pa din ng coffee.
Pinaka meron lang talaga yard shake mismo is dito sa MOA saka sa Yardstick Coffee sa Salcedo na branch nila. Parang main branch lang yung may yard shake. Pero yung pag mga pop-up store, wala silang yard shake. Puro coffee lang talaga sila. Ito na pala yung order namin na price. Thank you sa buy one get one free. Kaya pag pupunta ako sa MOA, ang lagi kong nasa isip, Yardstick Coffee saka yung chicken rice. Or Yabu. Kasi yung Yabu dito sa MOA yung pinakamasarap na branch ng Yabu. 225 lang. Nagkaroon kasi ako ng urge na medyo hindi i-renovate, i-makeover yung ating apartment. Although, hindi ko pa super ma-makeover kasi isa lang ang problema ko yun ay kaching-kaching. Pero pumunta na ako dito sa IKEA kasi may specific akong hinahanap dito sa store nila na hindi ko kasi sure kung ano itsura yung sa personal. Kaya gusto ko muna siyang tignan. Maganda din sa IKEA kasi most of this item naman, in fairness, quality din naman. Like, tumagal din naman yung mga binili ko sa kanya kahit hindi yung pag-move out ko. Yung mga things lang sa bahay, sa parents' home ko. Hanggang ngayon, andun pa din naman. I'm gonna get it. I'm gonna get it. Wah! Let's go! Shucks, ang ganda. Ang ganda ng pagkagawa dito. Ito yung dream kitchen ko. Yung very chill lang. You know, madaming storage. Ano, gusto ko. When kaya? Ito maganda din. Dish drainer. Kaso meron akong dish drainer pero from Nitori. Ito lang parang may second floor. May second floor lang siya. May nakita din akong aesthetic soap dispenser for 99. Though yung silver niya hindi legit na silver. Ito naman sa ganito, it works kasi napapansin ko yung mga stainless or silver na ganyan. Medyo nag-rust siya. Ang cute na itong table. Perfect ng size niya kapag living alone ka. Kasi, I mean, pag maliit lang yung space mo. Tapos may drawer na din siya. Best part is, maganda yung kulay niya. Warm light wood. Parang oak. Ay, ash veneer pala yun. Kung nakita ko na to, before pa ako nag-move out, hindi ko ito yung bibilin ko. Pero ngayon lang ata siya. Kasi, wala siya nakita actually. Ayun o, ang nice yung table. Yung apartment ko kasi, 32 square meter yata siya kasi one bedroom. Tapos, ang alam ko 32 square meter siya. Hindi ito yung hinahanap ko, pero very similar na parang medyo pa-donut siya. Ang ganda ng kulay! Ta-ta-ta-ta. Ay, nagmahal siya. Ito yung table na gusto ko matagal na. Ang ginawa ko, naghanap ako sa online ng ganitong version. Kasi sobrang mahal niya, like 4K siya. Pero mas matibay to kasi nasira agad yung ganito ko sa online. Ang saya naman na itong kitchen nila. Parang ang sarap mag-imagine naman so much. Ala, nakakatuwa. Sobrang cozy niya, pero like in a bachelor way. Alam mo yung mga apartment ng mga yayaman na top. Yung mga masusungit na top, ganyan. I think bago to. Ganda oh. Parang bago lang to. Ang cute niya oh. Parang very vintage library vibes yung ano niya. Yung as in yung itsura niya. Kasi meron din siyang gantong design. Kaya nagmumukha siyang old. Plain sun bookcase. 30K. Nakita ko na yung famous na bookcase ng IKEA, which is itong Billy bookcase. Though may different colors pala siya, which is nice kasi pinakita na dito. Ito yung pinaka-famous, which is yung oak. Maganda naman siya. Hindi ko lang sure kung yung depth, like yung kapal niya pag ganun, kung okay ba na ganyan kakapal. Kasi di ba ang books usually, feel ko kalahati ng shelf, okay na siya. Pero if I'm gonna choose, I'm gonna go with gusto ko yung dark brown na version ng Billy. Ay, ito, nakita ko. Nakita ko na siya. Ito yung gusto kong color ng Billy. Ayan. Tapos, pwede ka din pala mag-purchase na itong additional na pinaka-top shelf. Gusto ko na actually yung ganyan, hanggang dito na lang. Kasi hindi ko din naman abot yun eh. Ito yung famous na color, itong oak. Like oak. Parang gusto ko ito nilagyan ng shelf ko ng ganito. Kaso, hindi ko alam kung paano siya install dun sa shelf natin. 1, 3, for 1? Grabe siya. Naghanap kasi ako ng shelf na mababa. Kailangan ko na mas mababa na shelf kasi inisip ko sana pang office station. Pwede din to. 2K lang. Kasi medyo nag-overflow na yung bookshelf natin ng konti. So, I just need a little, like, tiny shelf lang kasi. Ang cute na ito, rattan. Bagay din siya sa apartment natin. But, I don't know if I have any space. Kasi, lahat na lang na maganda, gusto na lang bilhin. Ano ba yan? Perfect. Pag mag-isa ka lang sa buhay. Malaki na siya actually. Nandito tayo sa dining. If you're ever planning na mag-move out or mag-living alone, tapos yung space mo is masikip, kagaya na sa akin, parang, hindi na actually super sikip, pero limited space. Eh, yung sa akin kasi sa apartment ko, mataas yung ceiling. So, ang ginawa ko, bumili ako ng high table, saka high chair. Para may illusion na mas malaki yung space. Naghanap ako, pero wala siya lang skinnier version ng high table. Kasi ganun, pag maliit yung space mo, mas maganda. Pag mas mahaba siya pag ganun, is na malapad na ganyan. Kasi nga, konti lang yung space mo eh. Ito yung hinanap ko dati or pangarap ko dati na vinegar or oil bottle. Ayun. Kasi 350 siya sa isang. Ito lang. Pero maganda yung ano niya, yung itsura niya. Ito yung pangalan niya.
Ganyan yung nakita ko. Ang cute, grabe, sobrang ganda niya. Parang ang sarap ilagay eh, 'no? Medyo nainis talaga ako dito sa laptop ko kasi palagi ko siya nakikita. Nagagandahan na ako sa kanya sobra. Wait lang, hindi ko pala ma-pull out. Ayan 'no, 'di ba parang very vintage. Ito yung version ng floor lamp ko na ito yung table lamp version ng floor lamp ko. 'Di ba kunala niyo sa living room ko? Sobrang nagagandahan ako sa kanya pero hindi ko alam kung saan siya ilalagay. Pero alam kong may lamp pa ako na gustong ilalagay do'n kaso nga lang masyado siyang tall. Ang sarap mag-browse dito sa may bedroom section kasi ano puwedeng bilhin para mai-improve yung sleep natin. Hindi naman ata sa mga binibili ko yun, eh, 'no? Oh my gosh, buti lang naalala ko kasi nakita ko 'to. Kailangan ko din ng mga plants na di ko lang alam kung gusto ko fake or real. Kasi nag-try na ako ng real ta's for some reason namatay siya. So, hindi ko sure kung bibili ba ako ng legit or fake, pake. Hala, ang cute nitong ano, curtain nila. Parang linen besh. Pero hindi ko lang sure kung binibenta ba ata si Lenda, taray. 1.5. Ang ganda niya sis. Ang ganda niya, person. Hindi ko lang sure kung practical siya kasi feel ko mainit, like against the sunlight siya. Baka i-trap niya yung heat sa apartment. Na walang masyadong flow or the cool air, I guess. Wala, ang ganda niya. I want. Parang siyang, ano, yung mga top na binibili ko in a curtain. Na-realize ko, hindi pa pala ako nakapag-outfit of the day. Kaya dito, talaga dito sa IKEA nag-outfit. Skirt ko from TikTok shop. Matagal na to eh. Since super tagal na. 2023 pa to. Skirt siya sa harapan, pero short siya sa likod. May illusion siya na naka-skirt no. And then yung skirt ako. And then yung shoes ko is from, sabi ko, ano yun? Ay, ito pala. Yung shoes ko is from Vans. And then yung bag natin is from Zara. Top natin is from Ukay, which is so nice. This one looks so nice. Just in case gusto nyo rin. Kasi hindi ko siya mabibili. Super laki niya. Grandma dresser. Hindi na ako sa baking area nila and nahihilo na ako kakahanap ng tin can. Kasi yun yung, I guess, unang-una ko is yung mga una kong binili sa apartment kasi gusto ko nalagyan ng mga baking powder. And wala akong makikita. Wala akong nakita ngayon. Ito lang yung pinaka-closest. Pero hindi ito yun eh. Ito siya, pero silver. Hindi ko siya mahanap talaga. Parang kailangan ko na ito. Okay. Ito kailangan ko to. Lagi nagreklamo sa Emma nung wala akong ganito. Pag kumakain ng chichirya, yung wala akong clip, wala akong pang-seal. Sige na, ito na. 39 pesos lang kasi. And the quest for the tin can remains pa din. Yes! Nahanap ko na din. Sa wakas naman so much. Yay! I found it, I found it, I found it. So, diba? Ang underwhelming. Ito lang talaga yung hinahanap ko kanina pa. Kasi kailangan ko siya for my baking stuff. Ito na kasi yung pinaka-okay sa akin. 99 lang, pero ito na itsura niya. Baka bumili din ako ng ganito kalaki. Naghahanap ako ng throw blanket kasi 'di ba sa sofa natin, kulang ako ng blanket doon. Usually ginagamit ko na doon scarf. Daming choices naman so much. Ito yung pinaka-closest. Kaso, hindi ko sure kung dumihin ba yung kulay niya. And it looks like this. Baka feel ko babahayan to ng mga like himulmul. Mahimulmul kasi siya eh. Ito yun, di ba matagal ko na gusto to? Very pang summer. Stripes. And yung color niya. Di ko alam kung mamimintik yung mga shades since most of the time laundry lang. Mas maganda kasi siya pag hand wash. Sana hindi kayo ma-weirduhan sa question. Hindi ko alam kung ano yung mas effective sa loofah. Lumfa-lumfa. Like yung mga ganito ba? Or yung parang, alam mo yung matitigas super na panghilod. Magkano to? 1K pa rin yung ano, yung ganung kaliit na basuran. Ayan na, ayan na. Dito tayo sa lamp section. Yay! My fave. Actually, kailangan bumili ng bombilya, mahal. Specific na gusto ko color yellow sa camera or sa video yung pinapakita niya kasi yung iba kong warm light. Pag sa video, parang white lang talaga. Hindi pa ito yun? Yan, nakakita na ako ng dalawa. Finally. Alala ko talaga ito yung binibili ko. Shoot. Eh, ito ba yung hinahanap ko? Actually, hindi ko alam. Pero parang ngayon na nakita ko siya sa personal. Ang Dragon Ball na. Kasi parang pag nakikita ko siya, crystal ball lang pala siya sa personal. Ang ganda ba ha? Ang ganda ba ha? Kasi inisip ko, lalagay ko sana siya sa bookshelf. Parang merong mood lighting yung bookshelf. Pero masyado yata siyang malaki. Tapos, ay, kita ba siya? Ah, okay naman pala. Siguro medyo weird lang yung una. Ang guluhan nga natin. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung kukunin ko, besh. Siyempre, as a Capricorn, iisa na lang gagawin nating paraan para makita ko kung bagay ba sa bookshelf natin. Parang may na naman bigla. Ginagamit ko na 100% ng utak ko ngayon. I don't know. I'm gonna risk it. And kung nag-comment kayo na i-buy ko, magiging masaya kayo. Ah!
Baka ito na din kunin ko for the lamp itself. Ito na siguro yung kukunin kong bulb. Kasi nakalagay recommended dati ito yung E27. So, tatry na natin to. Naghanap na tayo ng fake. Kaso parang super super halata na fake siya. Kasi wala namang planta ganito, te. Perfect naman ang line. Ay, ito. Ito. Ay, tangkad. Tika na natin. Bakit ito nahulog sa mukha ko? Kasi parang masyado siyang matangkat yan. Ay, hindi. Okay lang pala siya. Parang carry na. Kaso hinanap ko yung paso para makita ko kung kakasya siya. Ay, hindi. Masyadong maliit. Mas malaki pa yung paso namin ng a little bit. Pero parang pwede na to. Ano naman siyang real? Ano ba to? 500. We? Legit? 500 to? Hindi na like. Okay. Ito na so far. Actually, pinag-iisipan ko pa din yung isang shelf. Kaya ako nandito kasi. Yung dark wood shelf. Pinag-iisipan ko talaga siya for a very long time. Which means 2 minutes. May naisip na ako sa kanya na paggagapitan and paano ko siya i-style. So, hindi ko sure kung talaga bang pull off natin. Pero fake ko naman, I believe in our kakayahan. And then like lots of kitchen lang na stuff. Nag-iisipan ko talaga yung ating shelf na nakita ko na kasi nga gusto ko ng lalagyan ng books. Gusto ko pala dumaan muna sa As Is kasi nung last time na pumunta kami doon, may nakita kami, nakascore kami ng dapat bibili namin paso. Medyo kamahalan. Pero na pumunta kami sa As Is, nakita namin yung same exact model. I mean, same exact na item pero super less. Like parang 80% or 50% off. Sana may makita, no? Eto, dito siya sa section na to. So, katabi na ng cashier. 50% off. 540 from 899. Through blanket na, no? Allergyhin ako sa kanya. Pero at least, ayan. Di ba? May makikita kayo na makikita nyo sa kanya sa display. Mas makikita nyo dito for like ilang percent off. Ito maganda, oh. Pang TV. May ref pa lang, IKEA? Rep ba to? Oh, may ref, may freezer eh, oh. Pero gabi, one star lang. Yung mga ganitong cabinet, oh. Ito 50% off kasi from 44K to 24K na lang. I love this. Kaso nga lang, what's the catch? Ang feel ko may sira sa kanya kaya 50% off siya. Oh my gosh, ang ganda nito. Uy, ito yung yung magic. Press here lang. Press here to scan. May IKEA family ako. Wait, ako na-scan. Ikaw naman sabay nag-scan. Nakakainis talaga. Wala, naubusan na ako ng i-scan. Ito tayong bag na maliit. Uy, sakto. You are. Yay! Yay! Ay, ang cute ng self-scan nila, self-checkout cameras nila. Try muna natin yung mga bombilya kung gumagana. Baka mamaya pagka uwi sa bahay, ang layo kasi ng babiyahin namin eh. Igaganda mo. Yay! Yay! Ay, hindi ko na nakunan. Yan. Patay ka! Wala! Sorry! Oh no! Hindi ko lang panay balik. Kaso natanggal yung handle. Natanggal ko yung handle, sorry. Oh, ang sakit ng joints ko, grabe. Parang alam mo yung dito sa knees ko. Parang, ganun na siya. Eh, habang biyahe to. Hello! Wait. We're back! Actually, gusto ko nang unahin agad tong lamp kasi gusto ko sana siyang i-testing kung saan siya maganda. May naisip kasi ako talaga, girl, na specific na plano sa kanya. Let's do this. Oops! Mali yung pagkabukas ko yan. Grabe naman to. Super fragile yata yung sis. Yan. Then, pray for me. Hindi kasi nagbabasa ng instruction. Okay. Kailangan kong i-push. Yay! I think I did it. Sana naman gumana. 1, 2, 3. Ay! Ang ganda niya! Uy, ang ganda niya! Uy, parang ako may bolang crystal, pero I like it. Initially, naisip ko, ilagay siya dito sa may TV area. Kaso walang space at all. Pag nilagay ko naman siya dito, ang magiging problema niya, wala siyang saksakan. Magiging problem niya itong saksakan. Parang masyado siyang exposed. Ito, like, may iki, like, saksakan. Although I can wrap around here. Kaso, grabe, hindi yan kakayanin. Hindi kakayanin ng, I guess, yung mismong haba nito. Although I can do extension, pero parang maghahang siya dito. And I already have this. Ang weird niya tignan in real life. Parang, huh? The other possibility naman, which is actually yung talaga yung naisip ko, ba't ko siya binili. Hindi ko alam kung saan ko siya ilalagay. Pero ipapakita ko sa inyo yung vision, para makita nyo. After 10 minutes, nakompleto ko na yung stash natin. Ito. Actually,
It can be a little bit higher. Pero, para lang mapakita ko na sa inyo kagad kung ano yung nasa vision natin, I guess. Dito yung final resting place niya. Dun, 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 dun. And ganyan lang naiisip ko. So, basically, this is what it looks like. Medyo hindi siya maganda sa camera. Feel ko na a little bit. Kasi nagbabago yung camera ng a whole stack of books. Tapos dito ko siya ipapatong sa taas. I just don't know where to put it. Kasi dito, sana dito. Like, here. Pero hindi ko na ma-move tong puan. Pag dito naman, parang masyado naman siyang like, lalabas yung books dito. Pero yun lang na naisip ko ngayon. But it can change anytime. But so far, I'm pretty happy with this. So, we might put it somewhere na parang very empty space or wall. Para yung negative space ma-contrast neto. If you get what I'm saying, masyado siyang technical, pero yan. Ah! Good morning! 1, 2, 3! Ah! Alam mo, umaga-umaga talaga para ako nakikipagsapalaran sa comforter ko. Masarap kasi yung parang medyo weighted yung comforter. Yung medyo parang dinadaganong kang ganun. Parang nakakatulog ako. Pero pag yung mga aayusin ko na siya, ganyan. Wala na. Parang na ako nag-workout. Be, 8:54 a.m. na. Actually, nagising pa ako ng mas earlier pa dito. Tapos, nag-edit lang ako ng konti. Pero, we're finally free! Hindi nga. Parang feel ko naman medyo effective naman yung azelaic acid so far sa akin, no? Pero it's too early to tell kasi parang 3 days pa lang, okay naman ako so much. Lagi lang ako ng aloe vera sa face ko kasi parang medyo gusto kong i-calm ang ating redness today. Let's eat! Nagnap ako ng sobrang tagal. Tapos naisip ko magbasa ng a little bit of Sleepwalkers. Grabe guys, kasi this has got to be one of the hardest book that I ever read. Alam mo ko ng page pa lang ako. Page 15 pa lang ako, te. Grabe, like, hindi ko siya ma-comprehend. Sobrang hirap niyang basahin. I've read a lot of classic books na mahirap. Tinitingi-tingin ko lang siya kasi sobrang feel ko mabubuksan pa ko pag inisang bagsakan ko ng so much. Let's try this. Oh. It's good. Ito. Kariban. Kariban. Ah!